Anak, huwag kang susuko. Kaya mo yan. Mula sa nakakasilaw na liwanag, tila ba nakulong ako sa mundong hindi ko alam kung saan ako patungo. Madilim, malamig, at tila ba mag-isa lang ako. Mag-isang tinatakang daan pabalik sa pinanggalingan ko. Pero saan ako tutungo? Wala akong makitang liwanag. Wala akong makitang pag-asa na maghahatid sa akin pabalik sa tunay na mundo. Saan na nga ba ako patungo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sabi nila, kapag nagmahal ka, dapat isa lang. Pero, hindi ako naniniwala dun. Paano na si Papa at ang best friend ko? Mahal ko din sila. Kaya hindi pwedeng isa lang. Anak, matagal ka pa ba? Kanina ka pa sa harapan ng salamin. Mababasag na yan. Tama na yun, anak. Gwapo ka na. At saka, late na tayo sa simbahan. Bilisan mo na. O patay, saglit na lang. Inaayos ko na lang ang buhok ko. Wika ko naman. Ay nako. Binata na talaga ang anak ko. Baka mamaya mag-uwi ka na ng babae dito ha. Huwag muna. Bawal pa. Pag-aaral muna ang unahin mo. Tatay naman eh. Siyempre alam ko yun. Halos araw-araw yung sinasabi yan sa akin. Tsaka tatay, nagmana talaga ako sa'yo. Kamukhang kamukha mo ako eh. Siyempre naman anak. Kanino ka pa ba magmamana ng kagwapuhan mo? Natawa na lang kami ni tatay. Ganito lang talaga kami araw-araw. At kahit 17 taon na ako, aba, gusto niya na inihahatid pa ako palagi sa school. Tapos kapag linggo, lagi kami nagsisimba. At ang buhay namin, simple lang. Hindi kami mayaman. Maliit lang ang bahay namin. Pero masaya. At habang nagsasalamin ako, biglang humangin ng malakas. Kaya ito yung malaking salamin na gamit ko. Natumba dahil sa sobrang lakas ng hangin. Tatay, yung salamin ko nabasag. Anak, sobrang gawa po mo na daw kasi. Kaya ayan, hindi na kinaya. Huwag ka magalala. Bibili na lang ako ng bago. Yung mas malaki dyan. Tatoy, yung kita ang buong katawan ko ha. Yung malaking malaki. Oo anak. Yung kasing laki ng pinto mo. Napayakap na lang talaga ako kay tatay. Kaya mahal na mahal ko siya eh. Kasi lahat ng gusto ko binibigay niya. At alam kong bibili talaga siya ng salamin. Kasi di ko kaya nang walang salamin sa kwarto ko. Kaya eto, nilinis na muna namin ng nabasag na salamin tapos diretso na kami ni tatay sa simbahan. At nang matapos makapagsimba, nagtungo na ako sa bahay ng best friend ko.
Malamig kasi sa kanila. Mayaman yun eh. Laging naka-aircon. At si tatay naman, may kikitain lang daw na kaibigan. Kaya ito, inihatid na niya muna ako sa bahay ng best friend ko. Anak, Nawa, bago dumilim uuwi ka na. Sige po, tatay. Ingat ka po. Pagkalis ni tatay, hinilan na ako ng best friend ko sa silid niya. At eto, alam niyo na siguro ang gagawin namin. Siyempre, ano pa nga ba? Nahiga na kami sa kama habang nanonood ng anime. Ganun lang. Dapat mabait. Nawa, alam mo, para kang Disney princess. Laging may oras ng uwi. Kaya hanggang ngayon, virgin ka pa eh. James, hindi mo naman ako katulad. Ilan na bang pinaiyak mo? Parang di na mabilang sa daliri ah. Nawa, pasensya na. Gwapo lang ang best friend mo. Kung sa bagay, James, gwapo ka lang. Yun lang ang maipagmamalaki mo kasi maliit ang titi mo. Uy, Nawa, ano ka ba? Baka maniwala sila. At saka di yan totoo. Masyado ka lang gifted kaya nasabi mo yan. Sige nga, James. Para maniwala sila na di maliit yan, pakita mo. Gagi ka talaga, Noah. Bawal yun. At eto na. Nagkatawanan na lang kami. Kung sa bagay, bawal talaga yun. At sa paglipas ng mga oras, bago pa dumilim umuwi na ako. Pagkarating ko sa bahay, nagluluto na si tatay ng hapunan namin. Naamoy ko pa lang, nagugutom na ako. Masarap kasi magluto si tatay. Tatay, ano yan? Ang bango. Nakakagutom. Ginisang kalabasa, anak. At may kamatis na bagong pitas. Galing sa farm ng kaibigan ko. Papaganda ng kutis. Kaya kakain ka ng madaming kamatis. Tatay, uubusin ko yung kamatis na yan. Wika ko naman tapos eto. Diretso na ako sa silid ko at magpapalit na muna ako ng pambahay na damit. Pagkahawa ko sa may pintuan ng silid ko, bigla akong kinilabutan. Ewan ko ba, pero nakaramdam ako bigla ng kakaiba. Napatigil tuloy ako sa pagbubukas ng pinto ng silid ko. Pero baka gutom lang siguro ako. Kaya ito binuksan ko na. At nang makapasok ako sa silid ko, agad kong napansin ang isang malaking salamin. Mas lalo akong kinabahan kasi naman, ang laki. Medyo kasing laki ng pintuan ng silid ko pero bakit ganito? Parang lumang salamin. Kinikilabutan tuloy ako. Parang gusto ko tuloy tanggalin sa silid ko ang salamin na to. Pero susubukan ko muna. Kapag gwapo, dito na lang sa silid ko. Kapag pangit naman, di sa labas na lang. Nakakatakot eh. Kaya ito, humarap na ako sa salamin. At aba, ang ganda. Ang gwapo ko sa salamin na to. Okay na siguro to sa silid ko kahit nakakatakot. Kaya naman, di ko mapigilan na hindi titigan ang sarili ko. At habang nagsasalamin ako, bigla ako natakot at napalingon ako sa likod ko. Tapos ito, tumakbo ako patungo kay tatay. Kasi naman, kanina habang nagsasalamin ako, bigla na lang ako may nakita na nakatayo sa likod ko. Isang lalaki pero nakatalikod siya. Kaya likod niya lang yung nakita ko.
Anong nangyari? Tatay, yung salamin. Ayoko nun. Anak, regalo ko yun sa'yo. Nakakatampo ka naman, anak. Ikaw na nga binigyan ng regalo. Ayaw mo pa? Kung alam mo lang ang paghihirap ko para mabigyan ka ng regalo. Tapos ayaw mo. Ay, ala, ang tatay ko. Nagdrama na. Ganyan talaga si tatay minsan. Nag-iinarte. Ay nako.